Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Mang Martino. Taong 1971, Isabela. 10 oras ng gabi, nang marinig ni Mang Martino ang isang sigaw. Humingi ng saklolo, bakas sa boses ang pagiging takot. Sinilip ng matanda. Bumungad ang sugatang ginang na akay-akay ng bata. Kagad siyang humugot ng itak at saka lumabas para tumulong. Hindi na nagtanong pa at pinatuloy ang panauhin. Inayos ang mga kagamitan at saka inagapan ang sugat ng ginang. Nang bumuti ang pakiramdam ay dito lang siya nagtanong. Bata, sinong may gawa nito sa inyo? Taga saan ba kayo? 10 oras na ng gabi. Saan ba ang tungo nyo? Toto po ang pangalan ko, Manong. Pauwi na po sana kami sa tahanan ng lolo ko. Naligaw kami, kaya inabutan ng gabi. Tapos may humarang po sa amin eh. Alam ko po, hindi normal yun. Punong-puno po ng balahibo yung itsura niya eh. Si nanay po yung napuruhan. Mabuti na nga lang po, may dumating pa na parang isang halimaw din eh. Sila po yung nagpatayan kaya nakaalis kami ni nanay. Isa pang halimaw. Ay sino? Kilala mo ba ang itsura? Ipaliwanag mo nga. Hindi ko po masyadong naaninag kasi madilim eh. Pero pareho po sila. Punong-puno po ng balahibo yung katawan. Tapos pulang-pula po yung mga mata. Binigyan ng mahihigaan ni Mang Martino ang bata upang makapagpahinga. Maimbing ang tulog ng kasamang ginang pagkatapos malapatan ng gamot. Sa kabilang banda, hindi maiwasang mapaisip ng matanda tungkol sa sinabi nitong halimaw. Ngayon pa lang kasi nakarinig na nagpang-abot ang kapwa nila lang. Si Mang Martino ay hindi ordinaryong mamamayan. May kaalaman pagdating sa mga aswang, engkanto, lamang lupa, at iba pang banta ng kapamakan. Bukod dito, isa ring manggagamot. Kaso nga lang wala nang lumalapit sa kanya magmula nang hindi naisalba ang buhay ng huling ginamot. Biktima ito ng aswang. Sa lubha ng kalagayan ay wala nang pag-asa pang mabuhay. Siya ang sinisi ng pamilya. Ipinagkalat na sinadyang patayin ng pasyente. Sinubukan niyang depensa ng sarili pero nauwi sa kaguluhan. Upang maiwasan na nahimik na lamang, wala nang lumapit sa kanya para magpagamot, maliban na lamang ngayon. Muling sinuri ni Mang Martino ang kalagayan ng ginang, nilapatan ng karagdagang gamot. Makalipas ang ilang oras ay tuluyang bumuti ang pakiramdam. Nagising at kinausap. Ang pangalan ko ay Martino. Narinig kong sigaw ng bata kaya sumaklolo ko sa inyo. Mabuti na lang dito kayo napadaan sa akin. Naagapan ko kagad ang sugat mo. Siguradong gagaling na yan. Tamang pahinga, tamang inom ng gamot ang kailangan. Matanong ko lang pala, anong klaseng nilalang ang sumugod sa inyo? Kung hindi po ako nagkakamali, aswang po yun eh. Kung saan na lang kasi kami napadpad eh. Biglang may umatake sa amin. Mabuti meron pang isang dumating eh. Sinugod niya yung kapwa niya, tapos silang dalaway naglaban. Tumakas na kami ng anak ko nang magkaroon ng pagkakataon. Yung pangalawang halimaw, hindi ko talaga masyadong naaninag pero sobrang laki nun eh. Nga po pala, Teresa po ang pangalan ko. Toto naman ang pangalan ng anak ko. Maraming salamat po sa pagtulong niyo ha. Niligtas niyong buhay ko. Walang anuman. Saan ba kayo tutungo? Pwede ko kayong ihatid para masigurong ligtas kayo. Wala namang problema dahil may kalabaw ako. Pwede tayo magpahila sa karo. Hindi na po siguro, malaki na po yung naitulong niyo sa amin eh. Maraming salamat po, Manong Martino ha. Konting oras na lang po yung kailangan ko para makapagpahinga. Aalis na din po kami. Walang problema, iha. May pagkain dito at meron ding maiinom. Pagtiyagaan nyo na lamang. Yun lang talaga ang meron ako eh.
Habang nagpapahinga ang mag-ina, sumaglit si Mang Martino sa kagubatan upang manguha ng mga halamang gamot. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumungad ang mortal na kaaway, si Mang Densyong. Tignan mo nga naman ang pagkakataon, oo. Akala ko pa naman, yung hinahanap ko na matatagpuan ko. Kaaway ko pala. Wala nang nagpapagamot sa'yo. Bakit kumukuha ka pa ng halamang gamot? O baka naman yan ang kinakain mo kasi wala ka ng pambili ng matinong pagkain. Kung sabagay, wala ka na kinikita. Ano bang pakialam mo? Tumanda ka na pero pakialamero ka pa rin. Kung may hinahanap ka, dumiretso ka, huwag ka nang huminto. Naalibadbaran ako sa itsura mo. Ang sabihin mo, ayaw mo ko nakakaharap dahil nahihiya ka sa sarili mo. Bakit mo kasi pinatay yung pasyente mo? Ito katuloy, kaawa-awa. Walang nagpapagamot, walang nagtitiwala. Kung nadala ko lang yung itak ko, siguradong may mapupugutan ako ng liig. Umalis ka na nga, baka mademonyo ko maging totoo pa yung sinabi ko. Nagpipigil ka pa. O siya, sige. May mahalaga pa akong gagawin kaya papalampasin ko to. Sa susunod din na. Tandaan mo yan. Ibinalik ng Mang Martino ang pansin sa paunguha ng halamang gamot. Nang mapuno ang dala, bumalik na ng tahanan. Pagdating ay wala na siyang nabutan. Nakalis na ang mag-ina at hindi man lang nagpaalam. Naintindihan kagad ng matanda kung bakit. Dahil mula sa kalayuan, nakita niya ang mga kababaryo na naninira sa kanya. Siguradong kinausap ang mag-ina, kaya natakot sa kanya. Hindi na lamang pinansin ang mga ito. Pagsapit ng hapon nagulat si Mang Martino nang bumalik ang batang si Toto. May dalang pasalubong sa kanya. Pinatuyong mga buto ng kalabasa. Bakit ka nandito, Toto? Akala ko ba nakalis na kayo ng nanay mo? May naiwan ka bang gamit? Ang sabi po kasi ni nanay, baka mapakinabangan mo yung gamit na to. Kaya pinatid niya po sa akin. Yung tatay ko po yung gumamit niya noon pero dahil wala na siya, sa inyo na lang daw po. Ang sabi din ni nanay, mag-ingat kayo kasi lapitin daw yan ng mga halimaw Napatitig si Mang Martino sa inabot na kwintas ng bata. Kilala niya ang palawit na ito. Ang mutya ng kalabasa. Isa itong maliit na hugis. Butong bato mula sa mismong kalabasa. Bihira lamang magkaroon ng ganitong mutya. Hindi niya maintindihan kung bakit ipinagkaloob ng bata sa kanya. Teka sandali nga. Kanino ba talaga galing to? Paano ka nagkaroon ng ganito? Sino ka ba talaga? Anong meron sa inyo ng nanay mo? Yung tatay ko po kasi manunugis yun dati. Pero hindi kinaya yung dalang banta ng mga kalaban. Lapitin po kasi yung mutya na yan Walang panahon na lilipas na hindi mapapaaway ang magtatangan. Napansin ni nanay, isa ka manggagamot May kaalaman ka po sa ganitong bagay kaya para hindi masayang yung gamit, sa inyo na lang po yan. Napakamot ng ulo si Mang Martino. Naguguluhan dahil gustong ibigay sa kanya ang mutya. Kaso nga lang may halong pananakot. Binaliwala lang din dahil bata ang kausap. Pagkatapos maubos ang kinakaing buto ng kalabasa, walang pasabing umalis ang bata. Hindi na rin sinundan pa. Muling dumating si Mang Densyong. Nagbangayan ang dalawa. Naligaw ka yata dito, Densyong. Doon sa kabilang daan patungo sa inyo. Bakit ka nandito sa pamamahay ko? Wala akong panahon para makipagsagutan sa kagaya mo kaya umalis ka na. Martino, nabalitaan ko may tinulungan kang mag-ina. Nandyan pa ba? Gusto ko lang makita. At bakit gusto mong makita, Aber? Wala kang karapatan na malaman kung sino ang pinapatuloy ko sa aking tahanan. Kalalaki mong tao, tsismoso ka talaga. Tanda, may gusto lang ako malaman. Huwag mo nang ipagkait ang mag-ina. Nasaan sila? Iharap mo sa akin. Sabing hindi pwede.
Ano ba? Kung susugod ka rito, kala mo kung sino ka? Tandaan mo, Densyong, nasa baluarte kita. Ano man ang gusto kong gawin sa'yo ay kaya ko. Wala akong magiging kasalanan kung sakaling makarating sa otoridad dahil ikaw ang sumugod. Hindi nagpatalo si Mang Densyong. Buong puwersang itinulak ang matanda. Nagmamadaling umakyat ng hagdan. Kaso nga lang napatras nang maramdaman ang kakaibang enerhiya sa loob. Hoy tanda, anong klaseng pangontrang meron ka? Bakit nahihirapan akong pumasok sa tahanan mo? Wika ni Mang Densyong habang hinahagod ng braso. Tama ka, meron ngang pangontra dyan. Para hindi makapasok yung kagaya mong demonyo. Bakit ba gusto mong makita yung mag-ina na tinulungan ko? Sandali. Hinahanap mo ang iyong alaga kanina. Ibig sabihin, may kasamaan na naman itong ginawa. Aba, alam ko na. Yung alaga mo ang sinasabi na mag-ina na sumalakay sa kanila. Hanggang ngayon pala, nag-aalaga ka pa rin ng mapanganib na nilalang. Hindi ka na nagtanda. Hindi pa ba sabat sa'yo ang ginawa ko dati? Gusto mo yatang ulitin ko eh. Walang kinalaman dito ang alaga ko. Sadyang may ginawa lang ang mag-ina na yan para galitin ako. Wala akong alam sa sinasabi mong pagsalakay. Malay ko ba? Kung wala sa loob ang mag-ina, aalis na ako. Hindi na kita i-istorbohin pa. Wika ni Mang Densyong. Nagmamadaling umalis sa lugar. Sa kilos nito ay nagduda si Mang Martino. Maraming taon na magmula nung naging usap-usapan ang katauhan ni Mang Densyong. Isa itong antingero noon, pero piniling talikuran ang tungkulin upang kumaliwa. Sinamba, pinaglingkuran ng nakilalang nilalang na ngayon ay tinatawag niyang alaga. Nakalaban nito ni Mang Martino noon, nagawang talunin, subalit na pag-alaman na muling nabuhay. Hindi nagkaroon ng pagkakataon na muling makarap dahil itinagong mabuti mula sa kanya. At isa pa, naging balakid din ng bali-balita laban kay Mang Martino na naging dahilan upang maging limitado ang kilos. Dahil bawat galaw, nakabantay ang mga mata ng kapitbahay kung ano-ano ang sinasabi sa kanya. Pagsapit ng gabi, sinuri ni Mang Martino ang mutsyang bigay ng bata. Aktibo ito, malakas ang bisa. Naisip ang nangyari kay Mang Densyong nang tinangkang pumasok ng tahanan. Hindi siya makapaniwala na ganun kalakas ang puwersa nito. Sa kabilang banda, napabuntong hininga ang matanda. Hindi kayang tanggapin ang ganitong klase ng gamit. Malaki ang respeto kapag ito ang pag-uusapan. Subalit ang basta na lamang tumanggap ay hindi naisip. Hindi pwedeng tanggihan ng anumang biyayang darating. Pero ang pagkalooban ng tangan na walang malinaw na detalye kung saan nagmula, mahihirapan akong tanggapin. Pasensya na pero itatago lang muna kita. Sana bumalik si Toto at yung nanay niya para mapag-usapan namin ng maayos ang tungkol sa'yo. Matapos itong ilagay sa kahon ni Mang Martino, binalot pa ng tela upang masigurado. Sa sandaling talikuran para magtungo sa kabilang kwarto, biglang nahulog ang kahon. Lumabas ang mutya. Dali-dali niyang pinulot. Naramdaman na sobrang aktibo. Mainit ang mutya. Ilang sandali pa ay may bumangga sa pintuan. Nawasak ito. Maraming bakas ng kalmot sa iba't ibang bahagi ng dingding. Ito na yung sinabi ni Toto. Lapitin ang kung ano-anong nilalang ang mutya. Mapapalaban pa ako ng wala sa oras. Ay nako, masubok nga. Nakiramdam si Mang Martino. Lumabas ng tahanan bitbit ang patalim at sulo. Nilibot ang bakuran, maging ang likuran. Pero bakas lamang ang naabutan. Mga kalmot sa dingding at lupa. Dumiretso ng tingin nang mapansin ang papalapit na figura ng tao.
Nakahanda na sanang dumepensa sa pag-aakalang aatake, pero ibinaba ang patalim nang makilala kung sino. Walang iba kung hindi si Toto. Toto, anong ginagawa mo rito? Halika nga. Delikado sa paligid. Etong batang to. Dinala niya sa loob ng tahanan ng bata. Nang masiguradong wala na ang banta, binalingan nito ng pansin. Sa pagkakataong iyon, napag-alaman na hindi pangkaraniwang bata si Toto. Pinakiramdaman ng mabuti. Unti-unting napansin ang inilalabas na kakaibang lakas mula sa mismong katawan. Toto, sabihin mo nga sa akin, sino ka ba talaga? Yung enerhiya mo, hindi kayang taglayin ng ordinaryong tao yan. Umamin ka. Tumitig sa kanya ang bata. Hinawakan siya sa kamay. Sa puntong ito mas lalong naramdaman ang puwersang taglay. Mas malakas pa kaysa sa napansin kanina. Dito na nagtapat si Toto. Alam kong nararamdaman mo na hindi ako totoong paslit. Alam kong alam mo na nagbabalat kayo lang ako. At yung ginawa ko si Nanay Teresa, ilusyon lang ang lahat ng yun. Pero yung nangyaring engkwentro sa nilalang, totoo ang lahat ng yun. Sadyang lumapit na ako sa'yo kasi kailangan ko ng tulong eh. Alam mo na kung sino yung sinasabi ko. Napakunot ang noo ni Mang Martino. Wala siyang ibang naisip kung hindi si Mang Densyong dahil ito lang ang kakilala na may posibleng kinalaman sa aswang. Teka, sandali lang, isa-isa lang. Linawin muna natin kung anong uri ka ng nilalang. At saka bakit kailangan nyo magpanggap ni Teresa? Sinusubok mo ba ako? Isa akong uri ng engkanto na walang aktwal na hubog. Nagkakaroon lamang ko nung nais kong gayahin. At tama ka, sinusubukan kita. Kagaya na rin ng aking inaasahan, hindi ka pumipili ng tutulungan. Walang pagdadalawang isip na sumasaklolo kahit hindi mo alam kung anong mangyayari. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Nandito ko para maging katuwang mo. Tutulungan kita. Kasangga mo kami nang binigay kong mutya sa'yo. Huwag mong kalimutang gamitin kasi para sa'yo yun eh. Matapos ng kaganapang iyon, dito na nagsimula ang bagong buhay ni Mang Martino kasama ang kanyang gabay at mutya ng kalabasa. Ang unang bisa na ibinigay sa kanya ng gabay at mutya. Pagpapagaling ng mga sugat sa maiksing oras. Unti-unting bumalik ang tiwala ng mga tao kay Mang Martino nang pakitaan ng kahusayan sa panggagamot. Sa katunayan, sinadya ni Toto na bigyan ng sakit ang mga tao at walang ibang malalapitan kung hindi si Mang Martino. At dahil alam niya ang kabutiang asal ng matanda, hindi ito nagdadalawang isip kapag merong lumalapit sa kanya. Nagamot ang mga pasyente, nagtiwala ang tao sa kanya. Akala mo hindi ko alam ang ginawa mo. Ikaw mismo nagbigay ng sakit sa tao para pagalingin ko. Kakaiba ka rin ano? Kailangan pa bang gawin ng ganitong bagay? Akala ko ba mga aswang, masasamang loob lamang ang ating pagtutuunan ng pansin? Bakit kailangan mo pag gawin ang bagay na yan? Bilang gabay mo, tungkulin ko rin na ayusin ang buhay mo. Sinisiraan ka ng mga tao sa paligid mo eh. Kaya responsibilidad kong gumawa ng paraan para magbago yung pakikitungo nila sa'yo. O ayan nagawa ko na yung parte ko. Gawin mo yung sa'yo. Gamutin mo lahat ng nangangailangan ng tulong. Napailing na lamang si Mang Martino. Pagkatapos ng pag-uusap, inatupag ang nag-aantay na mga pasyente. Ang karamdaman ng bawat isa ay nalulunasan. Hindi lang dahil likas na mahusay na manggagamot o sa bisa ng mutya. Dahil na rin sa tulong ng gabay na si Toto. Kagad nitong ginawa ng paraan para maagapan ang kalagayan. Nagbibigay din ng halamang gamot si Mang Martino. Dahil napapagaling ang mga pasyente, araw-araw dinadagsa ang tahanan. Kasabay naman nito ang matinding banta ng mga engkanto na pasimpleng nanggugulo sa tuwing oras ng gamutan. Paminsan nakakalusot ang mga ito. Nagagawang sumapi sa katawan ng pasyente
Kung hindi lang mabusisi sa pagsuri si Mang Martino, hindi ito mapapansin. Toto, mukhang delikado ang lagay ng panggagamot natin ngayon Magmula nang ginamit natin ang mutya, hindi lang aswang ang nagpaparamdam. Kahit mga engkanto nang gugulo na rin. Wala ka bang mabisang paraan para maitaboy ang mga ito? Nangangamba ako Baka makahanap ng tiyempo mga yon, hindi natin namalayan. Kawawa ang pasyenteng sasapian. Ganyan talaga kapag ginagamit mo yung mutya. Nararamdaman ng iba't ibang nilalang at elemento yung puwersa. Kaya naman lumalapit sila dito. Naiinganyo sila Pero wag mo na silang pansinin, ako nang bahala dun. Ituon mo lang yung atensyon mo sa paggamot sa mga pasyente. Pero, teka, nararamdaman mo ba yun? Yung paparating? Naalerto ang dalawa nang mapansin ang banta ng panganib. Hindi nagtagal isang pasyente ang bumungad sa pintuan, sugatan at nanghihina. Tinulungan nito ni Mang Martino at ginamot. Samantalang si Toto naman ang lumabas upang sundan ang samyo ng aswang. Habang inaagapan ang sugatang pasyente, unti-unting napansin ni Mang Martino mas lalong bumibigat ang presensya sa paligid. Naramdaman niya na nanggagaling ito sa mismong taong ginagamot. At dahil nakapikit ito, dahan-dahang kinuha ang tangan at patalim. Sino ka? Bakit ka sumapi sa katawan ng taong to? Magpakilala ka! Idiniin ni Mang Martino ang hawak na patalim. Hindi naman balak na patayin ng tao. Gusto lamang pagsalitain ng elementong sumapi. Subalit kabaliktaran ng nangyari dahil lumaban ito. Naging maingat naman ang manggagamot. Hindi lumaban upang maiwasang mapinsala ang katawan ng taong sinapian. Nang makatsyempo ay nagawang itali sa upuan. Hoy demonyo ka! Huwag mong intayin na puruhan pa kita bago mo lubayan ang katawan ng taong yan. Hindi ako nagbibigay ng awa sa katulad mo. Tinutukan ng pangontra ni Mang Martino ang elementong sumapi. Kagad itong kumalas sa katawan bago pa tuluyang mapuruhan. Nanghina ang pasyente at nawala ng malay. Pagkalipas ng ilang sandali, si Toto ang bumungad. Duguan ang mga kamay. O paano ka naman? Matagal kang nawala, kumusta ang lakad? Siguro natalo mo ang nilalang. Yung pasyente na yan, biktima ng dalawang nilalang. Yung unang sumalakay aswang, tapos sinamantala ng isang engkanto, nakisanib Mabuti nagawan mo ng paraan. Napalis ko lang ang sape pero hindi ko napuruan. Kumalas Nang napansin na tutuluyan ko siya ikaw ba, ano ba talagang pinaka nangyari sa labas? Ano pa nga ba? Wala namang ibang makakalaban dito kundi yung alaga ni Densyong Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit nabubuhay hanggang ngayon Napuruhan ko na yun noon. Sa palagay ko nakakabit sa isang bagay ang buhay niyan Kapag natunto natin ang puno, doon lang matitigil yung pangasik. Ikaw Martino, wala ka bang balak na kumprontahin si Densyong? Kung walang kikilos, patuloy lang naman bibiktima yun Yan nga rin ang ipinagtataka ko. Nakalaban ko na noon ng aswang. Nabalitaan ko na buhay uli. Hindi lang nagkaroon ng pagkakataon na makasagupa kasi naging maingat yata Parang iniiwasan ako makaengkwentro uli. Sigurado ka ba talaga? Alaga ni Densyong ang nakaharap mo. Hindi ako pwedeng magkamali Martino. Nararamdaman ko ang puwersa ni Densyong sa kanya. Nagagawa mo na ang responsibilidad mo bilang manggagamot. Pero hindi lang dyan nagtatapos ang tungkulin mo. Mukhang kailangan mo ng tuldukan ang hidwaan nyo ni Densyong. Napabuntong hininga si Mang Martino. Kamuntikan nang makalimutan ang tungkol kay Mang Densyong at sa alaga nitong nilalang. O sakto pala Hindi na natin kailangan puntahan. Siya na mismo ang lumapit sa atin. Napatingin si Mang Martino sa labas. Mula dito ay natanaw si Mang Densyong. May dalang itak sa magkabilang kamay. Galit na galit. Si Toto ang naunang lumabas upang harangin ito. Aba bata, umalis ka dyan
Kung ayaw mong ikaw ang una kong tagain, nasan si Martino? Siya lang ang gusto kong makausap. Irap mo sa akin yung amain mo. Hindi ko siya amain. Siya ang ginagabayan ko. Isang pagkakamali ang pagpunta mo rito. Isang akbang pa. Siguradong may kalalagyan ka. Kung makapagsalita ka, para mas matanda ka kumpara sa akin Hoy paslit, huwag kang haharang-harang. Baka hindi kita matansya. Martino, lumabas ka dyan. Huwag kang duwag, nagtatago ka sa bata. Hindi ako tumatanggap ng bisita kapag ganitong oras ng gabi. Ano ba ang pinunta mo rito? May dala ka pang itak? Tugon ni Mang Martino. Lumabas upang harapin si Mang Densyong. Walang yakang hayop ka. Ilang ulit mo nang ginawa ito sa alaga ko. Nasa bahay siya, malubha ang sugat. Nandito ako para gumanti para sa kanya. Walang ibang lalapastangan sa alaga ko kung hindi ikaw lang, dahil tayo lang naman ang magkaaway. Ganun ba? Mas mabuti na rin nandito ka para hindi na ako magpunta sa inyo. Sabihin mo nga sa akin, anong uri ba ng nilalang ang alaga mo? Ilang beses na siyang napuruan pero hindi namamatay. Sa una naming inkwentro, nalagutan ng hininga Paanong nabuhay uli? Dahil sa pagmamagaling mo, may mga bagay kang nakalimutan. Nagawa mo nga mapuruan ng alaga ko, pero hindi mo tinuluyan. Sa tingin mo ba, mamamatay ang isang aswang ng ganong kadali? Akala ko ba malawak ang kaalaman mo? Mangmang ka pa rin pala. O sige, halika na dito nang matapos na to. Humarang si Toto sa kanilang dalawa. Ginamitan ng puwersa ang matanda dahilan para tumilapon sa unahan. Nakatayo naman kagad. Gulat na napatingin sa bata. Wala pala tayong pinagkaiba, Martino. Nagpalaki ka rin ng isang demonyo. Ngayon ko lang nakita ang batang to pero parang pamilyar. Nagkita na ba tayo noon? Hindi pa tayo nagkikita. Pero yung alaga mo, kilalang kilala ko. Matapos magsalita, dumiretso na si Mang Densyong ng pagsugod. Sa puntong ito ay si Toto pa rin ang humarap. Tinapatan ng atake. At dahil mas malakas, walang kahirap-hirap na binagsak. Duguan na si Mang Densyong, nanghihina. Ay nako Densyong. Oras na siguro para mabawasan ang kasamaan sa mundo. Toto, ako na riyan. Ako nang tatapos dyan. Lumapit si Mang Martino sa kinalalagyan ni Mang Densyong. Napatanda muna ng krus bago pinatawan ng parusa ang matanda. Hindi nagtagal, dumagungdong ang pag-atungal ng aswang mula sa kung saan. Ilang sandali pa ang lumitaw ang alaga ni Mang Densyong. Sa kabila ng natamong sugat sa katawan, mabangis at patuloy pa rin ang pag-angil, walang tigil sa pagsugod. Si Toto ang unang humarap, sinabayan ng atake. Napuruhan pero walang senyales ng kamatayan. Sa puntong ito ay nakaisip si Mang Martino. Hinugot niya ang patalim at saka sinaksak si Mang Densyong. Ilang sandali pa unti-unting nalagutan ng hininga. Kasabay nito, ang dahan-dahang pagbagsak ng nilalang. Sa pamamaraang yan, napagtanto ni Mang Martino, magkaduktong ang buhay ng dalawa. Magaling ang ginawa mo dahil magkaduktong ang buhay ng dalawa. Ngayong tinuluyan mo si Mang Densyong, wala na rin ang alaga niya. Sinusunod ko lang ang gabay ng mutya. Kung ano ang sinasabi sa akin, yun ang ginagawa ko. Matapos ng kaganapan, nabawasan na ang kalbaryo ni Mang Martino. Paminsan-minsan na lang ang pasyenteng lumalapit na may kasong pambibiktima ng aswang. Madalas ordinaryong karamdaman na sinasabayan ng mga banta ng mga nilalang at engkanto. Sa kabila nito, hindi hinahayaang manaig ang puwersa ng dilim. Sa paglipas ng panahon,
Humantong sa punto na nawala na si Toto. Kinakailangan ng bumalik sa pinanggalingan dahil pansamantala lamang ang pananatili sa mundo. Naunawaan nito ni Mang Martino. Iniwan sa kanya ang mutya, iningatan, ginamit para sa kabutihan. Sa tulong nito marami ang napagaling mula sa iba't ibang karamdaman. Kahit wala na si Toto, patuloy niyang sinasariwa ang buhay ng gabay sa pagpapatuloy ng sinumpaang tungkulin gamit ang bisa ng mutya ng kalabasa. Para kay Mang Martino, ito ay paraan niya ng pagpapasalamat sa naging kaibigan. Gamitin ang lakas ng ipinamana sa kanya upang tumulong sa kapwa. Bagong kwento pa rin ang susunod mga kabayan. Ito ay tungkol sa isang antingero na manlalaso ng aswang. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ason. Taong 1973, probinsya ng Samar. Napatitig si Ason sa lalaking nakatayo sa unahan. Malayo man, pero malinaw niyang nakilala ang katauhan nito. Nilalang na nag-aantay ng tiyempo para makasunggab ng tao. 2 beses itong bumalik sa pwestong kinakatayuan. Wala namang ginawa, maliban sa pagtingin sa mga dumaraan. Nasa tabi ng kalsada ang tubaan ni Ason. Isa ito sa dinarayo ng mga lasenggo dahil sa timpla ng inumin. Inantay niyang lumapit ang lalaki, pero lumipas na lamang ang mga oras na natiling nakatayo sa kinalalagyan. Siya na ang lumapit dito, pero nagmamadaling umalis nang makita siyang papalapit. Sinundan na lamang ng tingin habang papalayo. Bumalik na lang sa tindahan dahil dumagsana ang mga manginginom. Sa kalagitnaan ng pag-aasikaso ng mga lasing, dumating ang 2 lalaki. Dumiretso sa pwesto sa bakanting mesa. Nilapitan niya nang tawagin siya ng mga ito. Isang galon sa amin. Yung walang tungog. Samahan mo na rin ang pulutan at saka tabako. Wika ng lalaki. Inihaw na isda ang pulutan ngayon. Naubusan na rin ang tabako. Bakit ayaw niyo sa tuba ng may tungog? Mas masarap nga ang meron eh. Malasa ang tami. Huwag kang madaldal. Pakain ko sa itong kamao ko eh. Isang galon ng tuba na walang tungog. Bilisan mo. Napailing na lamang si Ason sa inasta ng lalaki. Nag-isip ng gagawin sa ganitong pag-uugali ng customer. Imbes na sundin ang sinabi, iba ang ginawa. Ibinigay ang tuba na merong tungog, yung lason para sa aswang. Hindi napansin ng mga kalalakian dahil humahalo lamang sa kulay ng tuba. Makalipas ang ilang sandali, ginanahan sa pag-inom ang mga ito, kung kaya't bumili ng bumili. Hindi na mabilang ang naubos. Parehong bumagsak ng matamaan ng pagkalasing. At dahil hindi makatayo, sa mismong kinalalagyan nakatulog. Anong oras na? Bukas pa rin ang tindahan mo ah. May nakatulog pa. Gusto mo alalayan na kita sa mga to? Sa lupa pa naman nakatihaya oh. Wika ni Mang Manuel. Kakagaling lang nito sa pangingisda. Napadaan sa tindahan. Hindi na po kailangan. Gigising na rin ang mga yan. Magsasara din po ako mamaya eh. Lilinisin ko lang yung mga kalat. Dumiretso na po kayo, Mang Manuel. Nagbabadya po malakas na ulan, no? Malayo pa ang uuwian nyo. Ayun na nga eh. O sige, lalakad na ako ha. Sigurado ka ba hindi ka magpapatulong dito sa mga laseng? Hindi na ho, magigising din yan sila. Ingat ho kayo sa pag-uwi. Nang maglalakad ang matanda, dali-daling sinara ni Ason ang tindahan. Pagkatapos ay binalingan ang 2 lasing. Kinarga sa karo, siya mismo ang nagila patungo sa kabundukan. Itinambak ang mga ito sa tabi at saka sinuri.
iniwanan na rin nang hindi makitaan ng senyales ng buhay. Si Ason na hindi lamang nagmamay-ari ng tubaan, isa siyang manunugis ng aswang. Naiiba lang ang pamamaraan dahil dinadaan sa inumin. Isa siyang antingero na manlalason. Ang gamit ni Ason, tungog na nilagyan ng orasyon, hinaluan ng pangmalakasang kasangkapang pangontra sa aswang. Ito ang pamamaraan ni Ason sa pagtugis sa mga nilalang. Paminsan, napapansin niya na may umaaligid sa tindahan. Bata, binata, at kahit matatanda. Walang malinaw na sagot kung bakit, pero iisa lamang ang nasa isip ni Ason. Siya ang punterya ng mga ito. Hindi lang makalapit dahil dagsaan ng mga tao sa tubaan. Kung lalabas naman ay sa niyogan lamang nagpupunta. Marami pang nakabantay na aso. Hirap pa ring malapitan dahil sa isang tahol, magsusunuran ang lahat. Dakong hapon, nang magtungo sa niyogan si Ason upang masuri ang mga lalagyan. Maging ang nasa taas ng mga puno ay tinignan na rin. Habang isinasalin ang galon para matimplahan, naagaw ang kanyang pansin nang magsimulang tumahol ang mga aso. Lahat ng mga ito nakatingin sa iisang direksyon. Sinulyapan lang at umaktong walang pakialam upang manatili sa kanilalagyan ang kung sino mang nakamanman. Pasimpleng sinita ang mga alaga. Tumahimik naman. Binuhat na rin ni Ason ang naglalakiyang galon at umalis sa lugar. Pero ang totoo, umikot para puntahan ang kinakaula ng mga aso. Mula sa likuran sa siksikan ng mga puno, nakita ang pamilyar na binata. Ito ang madalas na nakikitang nakamasid sa tindahan. Pasilip-silip ito, pero natigilan ng magpakita si Ason. Bumukas kagad ang takot sa mukha ng lalaki. Hinawakan niya upang hindi makalayo. Alam mo, kilala kita kahit ang tunay mong pagkatao. Ano bang sadya mo sa akin? Ilang beses ka nang nagmamanman sa tubaan. Pati ba naman dito sa niyogan? Sino ka ba? Magsalita ka kung ayaw mong may masamang mangyari sa'yo. Matagal bago nakapagsalita ang binata. Nanginginig na nakatayo. Hindi makatingin. Pilit na kumakawala sa pagkakahawak ni Ason. Hindi ako kalaban. Magpapatulong lang kami. Gusto kong gumaling eh. Ayoko maging ganito. Pakiusap, tulungan mo ko. Kumunot ang noo ni Ason sa sinabi ng binata. Sa puntong ito, nararamdaman niya ang pagmamakaawa, kabilang na ang pagiging takot. Tulong? Saan? Napaano ka ba? Sandali nga. Hindi mo ako maloloko. Pare-pareho kayong mga nilalang. Kapag nahuhuli, kung ano-ano ang sinasabi para makawala. Iho, totoo ang sinasabi ng apo ko. Gusto naming humingi ng tulong sa'yo para mailigtas ang buhay niya. Sa katunayan, nabiktima siya ng yanggaw. Hindi matanggap ang nangyari, kaya naghahanap ng paraan upang maisalba ang sarili. Sinabihan ko siya na sa'yo lumapit dahil nakilala ko ang pamamaraan mo. Pamamaraan na katulad sa matalik kong kaibigan noong araw, si paring Eduardo. Eduardo Gagarin. Paano mo nakilala ang lolo ko? Sino ba kayo? Sa puntong ito, binitawan ni Ason ang binata. Formal na nagpakilala ang matanda. Ako si Paterno. Ito ang apo kong si Joel. Yung isa naman ay si Dodoy. Gawa kasi ng pagiging gala kung saan-saan napapadpad kasama ang mga barkada. Ayan ang napala nayanggaw. May senyales na dahil labis ang pagkauhaw. Nagugutom, lumalabas tuwing gabi. Kung minsan lumalambitin pa sa bubong, nahahayok sa amoy ng laman. Iho, alam kong may kakayahan ka sa ganitong usapin, kaya sana matulungan mo ang apo ko. Napatitig si Ason sa panauing karap. Nakumbinse dahil sa pagiging totoo ng mga ito. Pumayag siya. Pinatuloy sa tahanan. Nakilala ng husto si Mang Paterno
dahil sa pagsasalaysay na tumugma sa kwento ng yumaong lolo. May binanggit ito tungkol sa dating kaibigan sa pinanggalingang probinsya. Pagkatapos ng usapan, binalingan nila ang sitwasyon ng binatang si Joel. Sinuri at napag-alaman bago palang umepekto dahil sa mga nakikitang senyales. Sa kabilang banda, napailing si Ason dahil walang karanasan sa panggagamot. Tanging pagpatay ng aswang lamang ang nalalaman. Mang Paterno, hindi ako nangangako dahil panunugis ng aswang lang ang ginagawa ko. Hindi panggagamot ng nayanggaw. Bakit hindi nyo subukan na lumapit sa subok na manggagamot o albularyo? Sa kabilang bayan meron doon. Galing na kami roon, iho. Pero natatakot silang mangialam dahil sa sandaling subukang gamutin ng batang ito, darating ang aswang na yumanggaw sa kanya para pigilan. Nangyari na ito nung nakaraang buwan eh. Yung tumulong na albularyo, namatay. Manong kilala ko po yung aswang. Yung kakilala namin. Yung pinuntahan naming pagdiriwang. Yung tatay niya may gawa nito eh. Saka sa totoo lang palagi ko siyang napapansin. Nakikita ko siya para bang binabantayan ako. Gusto yatang makasiguro na magiging ganap na aswang ako eh. Malaking problema yan. Hindi lang pagkayanggaw ang kailangan mabigyan ng solusyon. Nariyan pa ang nilalang. Dinadamay nyo lang yata ako dito eh. Hindi pandadamay, iho. Humingi kami ng tulong. Ikaw na lang ang malalapitan ko, iho. Magmula nang napansin ko yung hinalo mo sa inumin, ikaw kagad ang naisip kong lapitan. Kagayang-kagaya ni Eduardo ang pamamaraan mo at alam kong kaya mong puksain ang aswang na yon. Maging ang sitwasyon ng apo ko, siguradong kaya mong bigyan ng solusyon. Subukan mo lang, iho. Wala na kaming ibang malalapitan. Sa pangungumbinse ng matanda, napangibabawan ng awa ang puso ni Ason. Gusto mang itaboy patungo sa albularyo ang mga ito. Hindi rin magawa dahil sa pakiusap. Binigyan na lamang ng pangunahing luna si Joel. Aminado siya na hindi nito maaalis ang yanggaw pero makakatulong pa rin kahit papano. Sige, subukan mong inumin ang tuba na ito. Malalasing ka. Pero hindi ka mamamatay kagaya ng ibang aswang na pinainom ko niyan. Iba ang sangkap na hinalo ko. Mapipigilan ng sintomas ng pagkayanggaw. Makakatulong para gumaan ang pakiramdam at pag-iisip. Sa ngayon ito lang ang may bibigay ko sa'yo. Hayaan mo baka sa susunod, mabigyan kita ng tamang gamot. Kailangan ko munang pag-aralan ng sitwasyon. Sinunod ng binata ang kanyang sinabi. Pagkatapos mainom ang isang baso ng tuba. Nakatulog ito dahil sa epekto ng inilapat na gamot. Lumipas ang ilang sandali. Napansin ni Ason, nagbabago ang samyo ng hangin. Nagiging maalinsangan ang buong lugar. Ito na ang sinasabi ko, iho. Ngayong binigyan mo ng gamot ang apo ko, siguradong merong magpaparamdam. Yan ang yumanggaw sa kanya. Hindi ako pwedeng magkamali. Wika ni Mang Paterno. Niyakap na rin ang isa pang batang apo upang maprotektahan sa banta ng nilalang. Kinuha ni Ason ang gulok. Sa haba at talim nito, minsan kusang umaatras ang napapagawing nilalang. Hindi rin nakalimutang magbitbit ng tungog, yung may nakahalong lason. Lumabas si Ason at hinanap ang pinagmumula ng samyo. Kalaunan lumitaw ang aswang. Ginawaran siya ng kalmot sa muka. Sa sobrang bilis ng kilos hindi nakailag. Nang hahanapin na ang aswang ay bigla itong naglaho sa lugar. Ayos ka rin eh. Aatake tapos magtatago ka. Total nandito ka na. Bakit hindi ka magpakita ng maayos? Nang magkaharap tayo ng patas. Alam kong ang binatang niyanggaw mo ang sadya mo rito. Ayaw mong magamot para maging ganap na kalahi nyo. Kaso nga lang sa pagkakataong ito ako makakalaban mo. Lumabas ka dyan. Harapin mo ko. Lumabas ang nilalang. Muling nangalmot at naglaho sa dilim. Paulit-ulit itong nangyari.
Pero sa huling pagkakataon nakatsyempo ang manunugis. Isinaboy sa mukha ng nilalang ang bitbit na tungog. Maririnig ang malakas sa pag-angil. Kagad lumisan sa lugar. Hindi na nasundan ni Ason dahil marami na ring natamong pinsala. Dahil hirap, si Mang Paterno ang nagbigay ng unang lunas. Ginabayan niya upang tama ang magawa. Mabuti at nasabuyan mo ng pangontra. Kung hindi, malaki ang tsansang matulad ka sa albularyong nilapitan namin. Kaya wala nang tumatanggap eh. Pare-pareho sila ng sinasapit kapag tinutulungan si Joel. Ay nako, parang ginanahan ako makipaglaban sa aswang na yun . Hindi ko pa naranasan makipagbuno ng pisikal sa isang nilalang. Idinadaan ko kasi sa lason . Baka sa pagkakataong ito, kailangan ko nang gumamit ng dahas. Iho, kung kaya mong patayin ng walang pisikal na laban, mas mabuti yun siguro. Manong, kayo na mismo nagsabi. Wala nang ibang makakatulong sa inyo kung hindi ako lang. Wala na rin ako ibang pagpipilian kung hindi tanggapin ang kapalaran. Ano man ang mangyari, kailangan kong mapatay ang aswang. Kahit papaano naman, tumatalab sa kanya yung lason ko . Sa puntong ito, tuluyang nabuo ang pagpapasya na tulungan si Joel. Kinabukasan inasikaso ang pasyente. Hindi nagpakita ng sintomas pero pinainom pa rin ng lunas upang makasigurado. Sinabihan na rin si Mang Paterno ng mga nararapat gawin kung sakaling sumpukin ng binata, maging ang nakababatang kapatid. Itinuro ang daan patungo sa tindahan para matawag siya kung lalala ang sitwasyon. Buong araw abala si Ason at pagsapit ng gabi muling napansin ang pamilyar na amoy. Ilang sandali pa, nagpaparamdam sa hangin ng samyu ng nilalang. Inantay niyang lumapit pero hindi nangyari. Pagkalipas ng mga oras, bumungad si Mang Manuel kasama ang isa pang matanda. Pumwesto ang mga ito. Kagad humingi ng galon ng tuba. Wala namang problema kay Mang Manuel. Ang tanging binabantayan ni Ason ay ang kasama nito na hindi makatingin. Panay pa ang pag-iwas sa tuwing lalapitan. Pare, masarap ang tuba dito. Kaya lumaklak ka ng lumaklak. Mura lang naman ang sigil niyon kasi kakilala ko. Tapos suki na rin. Ason, dagdagan mo pa nga kami dito. Dabihan mo ng tungog para masarap. Kagad nagbigay ng tagi-isang baso ng tuba si Ason. Sa bawat baso magkaiba ang inilagay na tungog. May halo ang inabot sa matanda. Sila na lamang ang naiwang customer. Makalipas ang ilang sandali. Parehong bumagsak gawa ng kalasingan. Dali-dali na ring nagsara ng tindahan. Kinarga ang kasama ni Mang Manuel patungo sa kabundukan. Iniwan na wala ng buhay. Pagbalik sa tahanan, bumungad ang pamilyar na presensya. Dali-daling kinuha ang gulok at sinuri ang paligid. May napansin siyang gumagalaw sa mayayabong na halaman sa unahan. Pero nang lapitan, kagad nawala ang figura ng isang nilalang. Nagintay ng ilang sandali pero hindi na nagparamdam. Pumasok na lamang ng tahanan upang matignan ang kalagayan ni Mang Paterno. Sa awa ng Diyos, walang nakitang sintomas kay Joel pero hindi pa nawawala ang kapit ng aswang. Ibang pamamaraan ang ginamit ni Ason. Tubig ang hinalo sa tungog, hindi na tuba. Mabuti tubig ang pinainom mo. Nag-aalala ko kasi kapag tuba nalalasing Pang ilang gamutan na ito. Pero kahit papano, may pagbabago ako napansin. Nabawasan yung matinding pagkauhaw at gutom. Nakakatulog na rin sa gabi. Noon kasi gustong lumabas Hayok na hayok. Napababa lang natin ang kapit ng sumpa sa kanya. Pero hindi pa natin nailalabas ang nakatanim sa loob ng katawan. Habang wala ako, may napansin ba kayong umaaligid? Wala naman akong napansin. Pero nga pala baka kailangan mo ng tulong sa tubaan mo. Dinadagsakan ng manginginom. Hindi na humanong.
Mas mainam na si Joel ang pagtuunan nyo ng pansin. Kasi wala ako palagi sa tabi niya eh. Pero si Dodoy, pwede bang mahiram? Nasa 8 gulang naman ang bata eh. Baka pwedeng mautusan ng magagaan na gawain. Ay walang problema, dalhin mo siya bukas. Kahit papano, nakakagawa ng mga bagay-bagay ang batang yan. Linawin mo lang ang utos para maintindihan. Matapos ng pag-uusap ay nagpahinga. Panay pa rin ang pagbangon ni Ason para silipin ang kalagayan ni Joel. Pinakikiramdaman ng paligid sa banta ng aswang. Kinabukasan pagkatapos mapainom ng gamot si Joel, nagtungo na ng tubaan para magbukas. Hapon na nang nakapagtinda dahil nagpunta pa ng niyogan para magtimpla ng galong-galong dagta. Kaso nga lang habang ginagawa niya ito, alam niya na merong nag-oobserba sa kanya. Umaaligid. Nag-aantay ng tamang pagkakataon. Pagsapit ng gabi, mangilan-ngilan na lamang ang manginginom sa tubaan. Muling dumating si Mang Manuel. Galing ito sa pangingisda. Dumaan upang makainom na rin. Nagtaka si Ason sa iningi nitong tuba. Gustong palagyan ng tungog na ginagamit niya sa panglalason ng aswang. Ason, 1 galon nga na merong tungog. Yung pamuksa-musa nila lang ha. May nakilala kasi kong isa eh. Nandun sa bangka nag-aantay. Dinadala ko dito pero parang natatakot yata. Napatitig si Ason sa kanya. Naalala ang kasama nito kagabi. Maliban dito, ipinagtataka kung paanong nalaman ang kanyang pamamaraan. Nagkamali po yata kayo, Manong. Isang tungog lang ang ginagamit ko. At saka, ano yung sinasabi niyong pampuksa ng aswang? Pilit niyang tinatago ang katotohanan. Si Ason naman parang hindi tayo magkakilala. Iho, matagal ko nang alam na meron kang hinahalo sa inumin kapag may aswang nadadayo dito sa tubaan. Bigyan mo na ako para mapuksa nag-aantay doon sa bangka. Nakatitig lamang si Ason sa matanda. Hindi malaman kung paniniwalaan ba. Pero nang matanong kung sino ang tinutukoy na lalaki, walang pagdadalawang isip na nagbigay ng tuba. Dali-dali namang binitbit ni Mang Manuel, dinala pabalik sa baybayin. Upang makasigurado, sumunod si Ason. Pagdating ng baybayin, naabutan ni Mang Manuel na nakikipag-inuman sa isa pang lalaki. Nakatalikod ito, kung kaya't hindi namukaan pero nakilala pa rin ang taglay na aura. Lumapit pa si Ason. Naging maingat upang hindi matunugan ang palihim na pagmamasid. Kaso nga lang nabuking ng tawagin ni Dodoy. Sumenyas pa siya sa bata na wag mag-ingay, kaso nga lang huli na ang lahat. Naalarma ang kainuman na si Mang Manuel. Napatakbo at mabilis na nawala. Napahugot na lamang ng hininga para mapigilan ng galit. Nanghihinayang sa pagkakataon na makatugis muli ng aswang. Dodoy, sa tindahan mo na lang sana ako inantay. Babalik naman ako kagad eh. Halika nga, sumampa ka sa likod ko, wala ka pang senelas. Nagpatuloy ang usapan nila ni Manong Manuel. Sumama ito pabalik ng tubaan. Sayang naman, mapupuksa na sana natin eh. Konti na lang makakainom na yun ng lason. Kaso, biglang sumigaw yung bata. Kaano-ano mo ba yan? Apo po nang kakilala ko. Balikan na lang natin yung kainuman mo. Pero sabihin nyo nga po sa akin, paano nyo nakilalang aswang? Iho, kung titignan, isa lang akong ordinaryong mandaragat. Pero ang katotohanan, may kaunting kaalaman din sa pagkilatis ng nakakasalamuha kung tao ba o may bahid ng pagkaswag. Halata kasi sa amoy at presensya niya. Ilang beses ko na siyang nakita mula kahapon tapos nang maabutan sa baybayin kanina. Tinawag ko, nakipagkaibigan, tapos inaya ng inuman. Naisip ko kasi ang pamamaraan mo kaya nag-aya ako. Hindi nga lang nakainom. Sayang, mapupuksa na sana eh.
Paano niyo po nalaman ang pamamaraan ko? Pumupuslit ka po ba sa tindahan? Ay nako, hindi ha. Narinig ko ang pag-uusap ng isang matanda at isang binata. Hinahanap ka nila eh. Ako pa nga nagturo ng tindahan mo. Tapos nabanggit nila na may pamamaraan kang nakakatulong. Ito yung pagpuksa ng mga nilalag. Wala naman akong ibang naisip na ginagawa mo kung hindi dito lang sa tubaan. Hanggang sa may dinala kong aswag na nakasalubong ko lang din eh. Kitang-kita kita, may hinalo ka sa inumin. Kakaiba kumpara sa binigay mo sa akin. Tapos pagkagising ko, wala nang kainuman. Narinig ko na lang sa kumpare kong magkakahoy. May natagpuan na katawan ng nilalang sa kabundukan. Napabuntong hininga si Ason. Sinisisi ang sarili sa pagiging pabaya. Hindi niya gustong may makaalam ng kanyang proseso. Huwag kang mag-alala, ililihim ko naman yan eh. Kung gusto mo, ako na ang bahalang magdala ng may mga lahi dito sa tubaan. May napapagawi naman dito sa lugar natin. Tapos yung iba, nadadaan sa simpleng salita eh. Nga pala, baka sakaling bumalik yung aswang doon sa baybayin o baka pumunta dito. Madali mong makikilala dahil may peklat sa muka. Kalating muka talaga, parang bagong sugat sa pagkapaso eh. Malaking tao, patangkad. Mararamdaman mo kagad na merong kakaiba sa kanya. Sa sinabi ng matanda, naalala ni Ason ang nakaengkwentrong aswang nung unang gabi na ginamot niya si Joel. Nasabuyan niya ng pangontra sa muka ang nilalang. Dito na naalarma si Ason. Naalala ang pamilya ni Mang Paterno. Siguradong manggagambala na ang nilalang. Dali-dali siyang umuwi ng bahay. Hindi nga nagkamali sa inakala. Tama ang pagdating mo. May nagpaparamdam dito sa bahay eh. Nandun sa likod. Puntaan mo! Hinarap ni Ason ang nilalang. Malaki ang hubog kumpara sa kanya. Nanlilisik ang mga mata. Nakalabas ang matutulis na pangil. Walang humpay sa pagtulo ang laway. Mahaba ang mga kuko. Umaalingasaw sa paligid ang nakakasulasok na amoy. Napansin ni Ason ang reaksyon ni Joel nang makita ang nilalang. Takot na takot ang binata, kaya naman hinanda niya na ang gulok. Oh, parang umaatras ka. Mas malaki ka kumpara sa gulok na ito. Anong kinakatakot mo? Talagang ayaw mong magpaawat. Bumalik ka pa dito para sa bibiktimahin mo. Nakulangan ka ba sa paso mo? Umangil lang malakas ang aswang. Sumugod pero hindi sa kanya. Dumiretso sa tahanan. Binangga ang pintuan na kagad bumigay dahil gawa lang sa kawayan. Natamaan ng kalmot si Joel. Bubuhatin na sana, kaso nga lang tinamaan siya ng taga ni Ason sa dibdib. Sasabuyan na sana ng tungog ni Ason. Kaso nga lang nabitawan ng gumante ang aswang. Napuruhan si Ason sa tagiliran, gawa ng pagbaon ng kuko. Napigilan naman ang tangkang pagkalmot sa muka nang maiharang ang braso. Sa puntong ito, hirap siyang makabawi dahil dinagana ng nilalang. Dito na naglakas ng loob na tumulong si Mang Paterno. Lumabas, kinuha ang tumilapong balot ng tungog. Walang pasabing isinaboy sa mukha ng nilalang. Inabot naman kay Ason ang natira. Tinaga ni Ason ang binti nito. Kasabay ng pag-angil ng nilalang, isinubo ni Ason sa kanyang bibig ang langis ng tungog. Dali-daling nangisay ang buong katawan ng aswang. Hindi tumagal ay binawian nito ng buhay. Napaupo na lamang sa tabi si Ason. Ang natamong sugat naman ang iniinda. Dali-dali ring inagapan ni Mang Paterno, katulad kung paanong gamutin nung gabing unang sinalakay ang aswang. Sa kabutiang palad, nagamot din ng maayos. Matapos ng nangyaring sagupan, hindi na muna nagbukas ng tindahan si Ason. Inuna ang kalagayan ng binata dahil nagsusuka ito. Paulit-ulit na nagreklamo sa sama ng pakiramdam. Nanlalamig pa sa tuwing maduduwal at purong laway lamang ang inilalabas.
Pinapainom pa rin ng tubig na merong bisa ng orasyong tungog. Kaya lang naaalerto si Ason nang lumala ang pagsusuka. Kinakabahan sa ideyang nagkaroon ng masamang epekto ang ginagamit na pamamaraan. Pero sa kabutiang palad, sa ilang beses ng pagsusuka, lumabas ang itim na likido. Kasama dito ang napakahabang itim na sinulid. Gumaan ang pakiramdam ng binata dahil nawala na ang sumpa. Lubos ang pagpapasalamat ni Joel at Mang Paterno sa ginawa ni Ason para sa kanila. Tama ang desisyon ko na ikaw ang lapitan. Tignan mo, malaki ang naitulong. Naisalba mo ang buhay ng apo ko. Maraming salamat, iho. Naway pagpalaing ka pa. Hindi rin makapaniwala si Ason sa naganap. Ang ginagamit niyang lason sa aswang, ito rin ang ginamit niya upang makapagpagaling ng biktima ng aswang.